Noong sumunod na gabi ay wala namang gumambala pa sa amin. Noong ikatlong araw, habang nag-aalmusal kami at kaharap ko si Tiyo Kadong ay tinanong ko ito, "Chong, may kakilala ka bang albularyo, babaylan o ermitanyo? Mukhang kailangan natin dito ng tulong para tigilan na si Alice ng aswang na dumadalaw sa kanya tuwing gabi. Inutusan rin ako ng opisyal namin na humanap ng paraan para hindi kami maubos sa kampo. Tagilid na kasi talaga kami sa laban dahil mga aswang ang iba sa mga rebelde na nakakasagupa namin." Saglit siyang nag-isip. "Teka, may kakilalang babaylan ang bayaw kong si Lucas Pero taga roon daw sa Masbate. Kung gusto mo, ay puntahan natin siya sa Tagbilaran. Tapos magpasama tayo sa kanya patungo sa Masbate para siyang magturo kung saan matatagpuan ang babaylan na naikwento niya sa akin." Paano po si Alicia dito? Wala silang makakasamang lalaki. Paano kung balikan sila noong aswang? "Huwag kang mag-alala. Iwan muna natin siya kina kuya. Sabihanan mo para siguradong ligtas siya at ang magiging anak niyo." Okay. Sige po. Ganun na nga lang." Kinabukasan noon, bumiyahe na kami patungo ng Tagbilaran upang magpasama kay Mang Lucas na bayaw ni Tiyo Kadong. Hindi naman kami binigo noon. Nagbabalak din daw siyang bumalik ng Masbate kasi ubos na ang langis nila na pantaboy sa aswang na galing rin doon sa babaylan na taga Masbate. Pagkarating namin roon ay naabutan naming napakahaba ng pila ng mga magpapagamot. Mabuti at kilala pala talaga noong matandang si Lolo Isoy, si Mang Lucas, kaya agad na kaming pinadiretso sa loob. May dala rin kaming lulutuing manok at bigas, kaya kami na rin muna ang nagluto sa kusina habang abala pa sa panggagamot ang matanda. Pasado 2:00, noong maubos na ang mga magpapagamot, doon pa lang kami nagtanghalian. Habang kumakain ay sinabi namin ang pakay namin sa matandang si Lolo Isoy. Ikinuwento ko na rin ang nangyari sa kampo namin at iyong tungkol sa mga rebelding aswang. Sabi niya naman na meron siyang maibibigay na tulong, pero hindi para sa opisyal ko, kundi para sa akin. Isa raw iyong medalyon. "Iyo, ang medalyong tinutukoy ko ay ang medalyon ng 7 Arkangheles. Isa iyong mabuting proteksyon. Katumbas na rin iyon ng kabal na ginagamit ng mga aswang. Hindi ka tatabla ng bala, kutsilyo, itak, at mga palipad hangin, lalo na mga kalmot ng aswang. At ang sandatang hahawakan mo ay tatalab rin sa aswang, kahit pa isa lamang pangkaraniwang itak ang gamitin mo. At kung sakali mang higit pa sa aswang ang makakalaban mo, ay lalabas naman isa-isa ang espiritu ng 7 Arkanghel para sumaklolo sa iyo. Pero ang tanong ay kung gaano kabusilak ang iyong puso sa pagtulong. Ang medalyon kasing iyon ay hindi parang baril, na kapag naipasa sa iyo ay magagamit mo na agad sa kahit anong oras na gusto mo gamitin. Kailangan pumabor sa iyo ang espiritu ng 7 Arkanghel para proteksyonan ka nila." Sinagot ko naman siya. "Papaano ko po malalaman kung tinanggap ako ng 7 Arkanghel?" Di susubukan natin. Mamayang gabi ay ibibigay ko sa iyo ang medalyon. Babasbasan kita bilang bagong tagapangalaga ng medalyon. Tapos susubukan natin kung nasa panig mo ito." "Okay po, maraming salamat." Wika ko pa. Kinagabihan, matapos naming makapaghapunan, ay inilabas na nga ni Lolo Isoy ang isang medalyon. Bilog iyon na may 7 patulis na hugis sa palibot. Ibinigay rin sa akin ang orasyon na nakasulat sa papel. Ipinausal iyon sa akin sa harap ng puting kandila. Bago iyon, ay ipinausal muna sa akin ang Ama Namin o Lord's Prayer, tapos mga dasal ng simbahan,
Tapos pinagdasal rin ako ng pansariling panalangin na kasama na ang pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Pagkatapos noon ay saka na iyong orasyon. Noong matapos ko na ang ritual ay lumabas na ako ng bahay. Kinamayan ako ni Lolo Isoy at sinabing, "Binabati kita dahil isa ka ng tagapangalaga ng makapangyarihang medalyon." Wika niya pa, kaya tinanggap ko rin ang kamay niya na nakikipaglamano. Pero laking gulat ko nang bigla niya na lang akong hiwaan ng kutsilyo sa aking braso. Hindi ko iyon maiatras dahil mahigpit ang hawak niya sa kamay ko dahil kinamayan ko nga siya. Pero ang mas lalo kong ikinagulat dahil kahit pahalata, ang pagiging matalim ng punyal na iyon ay hindi naman ako nasugatan. Ang haba kaya ng pagkakahiwa niya sa akin na paislanting. Pero ni gasgas ay hindi ako nagasgasan. Nagtawanan sila Tiyo Kadong, Mang Lucas at Lolo Isoy. Para raw akong nakakita ng engkanto sa reaksyon ng mukha ko. Titig na titig pa rin kasi ako sa braso ko kahit pa binitawan na ni Lolo Isoy ang kamay ko. Paano hindi ako nasugat? Bulalas ko pa. Sumagot naman ang matanda. Ibig sabihin, tinanggap ka na nila at pinoproteksyonan. Gusto mo bang ihulog pa kita sa bangin para lang mapatunayan na protektado ka na ng mga arkanghel? Wika pa ng matanda habang tumatawa. Hala, wag na po. Sapat na ang nakita ko bilang patunay. Sagot ko pa sa kanya. Nagpasalamat naman ako kay Lolo Isoy dahil pinagkatiwalaan niya ako na maging tagapangalaga ng medalyon ng 7 arkanghel o mas kilala sa tawag na 7 Arkangeles. Sabi niya naman na wag ko raw iyong aangkinin habang buhay, lalo na kapag hindi na ako sundalo. Ano raw ang silbi ng isang malakas na proteksyon at sandata kung nasa bahay na lang naman ako, ini-enjoy ang panahon na kasama ang aking pamilya. Kapag nagretiro na raw ako, ay ipasa ko ang medalyon na iyon sa makikita kong karapat-dapat. Kung ano raw ang mga ritual na ginawa niya sa akin, ay iyon din daw ang gawin ko sa mapipili kong pagpapasahan. Tumango-tango naman ako sa lahat ng mga sinabi niya. Kinabukasan ay umuwi na kami papabalik ng Bohol. Sinundo ko na rin si Mrs. mula sa bahay nila. Ang sabi ni Mrs. na maging doon daw sa bahay ng kanyang mga magulang, ay sinusundan pa rin siya noong makulit na aswang. Mukhang hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang anak namin sa kanyang sinapupunan. Sabi ko naman na wag na siyang mag-alala. Sisiguraduhin kong matatapos ang problema sa aswang bago ako bumalik sa kampo. Kinagabihan noon, matapos maghapunan, ay naghasa ako ng itak. Sabi naman ni Mrs. Ipi, ano bang gagawin mo dyan sa itak? Gabing-gabi na oh. Ngayon ka pa talaga naghasa. Sabi ko naman, magkakatay tayo ng aswang para matahimik na ang mundo natin dito. Bigla namang kinabahan ng aking asawa at sinabing baka mapahamak raw ako. Sabi ko naman sa kanya na kung sa iisang aswang pa lang ay mapapahamak na ako, ay wala na akong karapatang bumalik sa kampo para harapin ang mga rebelding aswang. Mas marami at mas mababangis iyon kumpara doon sa aswang na gumagambala sa bahay namin. Pinapasok ko na siya sa kwarto namin at sinabing doon na patulugin ang 2 dalagita para may kasama siya. Sa sala na lang ako matutulog kapag natapos na ako sa gagawin ko. Habang nagpapahinga ako sa kawayan naming sofa sa may sala, ay narinig ko na naman ang garalgal at paos na boses noong aswang. Bumangon ako at muling inusal ang orasyon para sa medalyon. Kinuha ko na ang bagong hasa na itak at naglakad papalabas ng bahay. Nakita kong lumabas din sa kabilang kwarto si Tiyo Kadong. Sabi ko sa kanya, Chong, dito ka na lang sa loob. Ako na po ang bahala sa bisita natin. Abangan mo na lang ako para mapagbuksan mo ako ng pintuan kapag natapos ako. Sige, Ipe.
Mag-iingat ka! Lumabas na nga ako ng bahay at tumayo sa harapan. Hoy! Hayop kang aswang ka! Ayaw mo talaga kaming tigilan ha! Sige, ganito na lang. Kapag natalo mo ako, sayo na ang magiging anak namin. Ipapakain ko sayo ng libre. Bigla akong nakarinig ng mabigat na dumapo sa sanga ng santol sa tapat ng aming bakuran. Oh, bakit nariyan ka pa? Siguro alam mo naman na hindi ako lumilipad, di ba? Noong mga pagkakataong iyon ay may liwanag ang buwan. Kaso nga lang, natatakpan ng mga ulap kaya hindi rin gaano kaliwanag. Ilang saglit pa ay biglang may lumapag sa lupa sa loob mismo ng bakuran. Yan! Ganyan dapat! Humaharap ka kung matapang kang talaga. Isa iyong lalaki pero hindi siya nagsasalita. Papaling-paling lang ang ulo niya at medyo nakapatagilid habang nakatingin sa akin. Inihanda ko na ang hawak kong itak. Umangil ang aswang na iyon sabay lusob sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin dahil tila napakabagal ng oras. Pakiramdam ko ay naglalakad lang ng marahan ang aswang at kitang-kita ko ang kanyang ambang pagkalmot hanggang sa ma-realize ko na ako ang nagkaroon ng kakaibang liksi kaya mabagal ang tingin ko sa kilos noong aswang. Yumuko ako at medyo nakapaluhod na umilag doon sa kalmot. Noong makalampas na ang kanyang kamay ay agad akong tumayo sabay suntok ng malakas sa sikmura noon. Pakiramdam ko ay halos tumagos ang kamay ko sa katawan noong aswang. Tumupi talaga iyon at umangat sa lupa. Hindi rin ako makapaniwala na ganun na ako kalakas sumuntok. Pagkabagsak noon ay sinipa ko pa ng isang beses at tumalsik iyon hanggang sa dulo ng bakuran. Oh, ano na? Tatambay ka na lang ba dyan? Panguuyam ko pa sa aswang. Muli iyong bumangon at sumugod sa akin. Nakatayo lang ako ng tuwid habang naghihintay sa kanya. Noong makalapit ay iniilag-ilagan ko lang ang mga pag-atake niya sa akin hanggang sa magsawa na ako sa kakailag. Mabilis ko na siyang hiniwaan sa harapan ng katawan tapos ipinalo ko ng palapad ang itak sa likuran ng ulo niya. Halos mapasubsob ang aswang sa ginawa ko. Muli siyang umikot at hinarap ako. Noong muli kaming magsalubong ay inilagan ko lang ang kanyang pagtusok ng kamay sa mukha ko. Sabay baon ng aking suntok sa kanyang sikmura. At noong mapayuko ay itinusok ko naman ang itak sa gilid ng leeg ng aswang, papabaon sa katawan. Binunot ko rin iyon agad at sinipa ng diretsyo ang aswang. Tumalsik siya ng nakapatihaya, pero hindi na muli pang gumalaw dahil binawian na rin ang buhay. Naghukay ako sa likuran ng bakuran. Inihulog ko ang aswang sa butas na ginawa ko at binuhusan ng gasolina. Noong mawala na ang apoy ay saka ko naman hinagisan muna ng malalaking bato bago tinabunan ng lupa. Tignan natin kung mabuhay ka pang muli. Sobrang double dead ka na noon. Wika ko pa habang napapangiti sa mga nangyayari. Naisip kong mukhang handa na nga talaga ako na magbalik sa bundok upang bigyan ng maganda at patas na laban ang mga aswang roon. Nagmukha kasi talaga akong basahan na pinaglalaroan nila noong huling engkwentro ko sa mga aswang. Pagkapasok ko sa bahay ay nagkape muna kami ni Tiyo Kadong. Hindi raw siya makapaniwala sa kanyang nasilip. Parang pinaglalaroan ko lang daw ang aswang. Sabi ko naman na salamat kay Lolo Isoy dahil sa ipinagkatiwala niya sa akin ang medalyon ng 7 Arkangheles. Kinabukasan ay bumalik na ako sa kampo para muling mag-report sa serbisyo. May dala rin akong langis na pwedeng ipahid sa itak para tumalab sa mga aswang kahit pa gumagamit sila ng kabal. Naabutan kong abala si Colonel Rojas sa pagbabasa ng mga dokumento. Oh, Duarte!
dumating ka na pala. Wika niya pa sa akin noong makita akong pumasok sa opisina niya. Opo sir, kadarating ko lang po. Oh, kumusta ang iniutos ko sa'yo? May nalaman ka ba? Ay, opo, meron po. Sa katunayan niyan, may dala akong langis na hiningi sa isang babaylan sa Masbate. Ipapahid lang daw po ito sa itak o sa dulo ng baril para tumalab sa mga aswang ang bala o itak natin. Paano kung wala na tayo niyan? Anong gagawin natin? Iguhit na lang daw po sa lupa ng pakrus ang itak o ang dulo ng baril bago gamitin sa mga aswang. Siguradong tatalab na rin iyon sa kanila. Magaling, Duarte. Sige, magpahinga ka na muna. Sir, kumusta po rito? Tahimik naman, wala pang lumulusob. Pero may nakalap kami impormasyon na may mga maliliit na grupo na nagkukuta na nakakalat sa kabundukang ito. Hindi mo na ako nag-utos ng patrolya dahil baka mga aswang uli ang makakasagupa. At wala na namang kalaban-laban ang mga tao ko. Pero dahil sa dalawang balita at langis, ay mukhang pwede na tayo magpatrolya bukas ng hapon. Magkakaroon na rin tayo ng laban sa mga halimaw na yun. Galit na wika pa ni Colonel Rojas. Permission to leave, sir. Wika ko pa sabay saludo. Tinangwan niya lang ako. Kaya agad na rin ako lumabas at nagpahinga sa aking tent. Maayos naman na lumipas ang magdamag. Noong sumunod na gabi ay naulit na naman ang pakiramdam ko ng pagiging balisa. Sa palagay ko ay may mangyayari na naman na hindi maganda. Kaya nagtungo ako sa opisina ni Colonel Rojas. Naabutan ko siyang minamasahi ng isa ring sundalo. Sir, hindi na naman po maganda ang kutob ko. Katulad po ito noong una tayong nilusob ng mga rebelding aswang. Agad tumayo sa pagkakadapa si Colonel Rojas. Sabay sabing, ganun ba? Papasukin mo dito si Sergeant Natividad. Agad ko naman siyang sinunod. Ilang sandali pa ay nakaalerto na ang buong kampo. Kinakabahan tuloy ako dahil papaano kung mali ako. Sabihin pa na false alarm lang ako. Maya-maya pa ay napansin ko na ang paggalaw ng mga dahon sa hindi kalayuan. Hindi iyon galaw dahil sa hangin, dahil wala namang malakas na ihip ng hangin sa paligid. Maya-maya ay nagsimula na kaming makarinig ng mga pag-alulong ng mga aso sa malayo. Nakakapangilabot ang mga alulong na iyon. Nakita kong nagpapasa-pasa na ng botelya ang mga kasamahan ko. Hinati-hati ko kasi sa 5 lalagyanan ang langis na dala ko. Maglalagay lang sila ng kaunti sa kanilang kamay at saka ipapahid sa dulo ng baril. Nakita naming may lumalabas na doon sa bahagi na nakita kong gumalaw ang dahon. Marami sila. May sumisigaw rin sa mga kasama namin na may mga kalaban rin daw sa kabilang bahagi. Doon ko nga napagtanto na pinapalibutan na kami. Agad nang nag-utos si Colonel na tumawag ng reinforcement mula sa pinakamalapit na military detachment dahil baka hindi namin kayanin kung magpapatuloy ang pagdagsa ng mga rebelde sa aming kampo. Pero sa tingin ko ay hindi basta-bastang makakarating sa amin ang reinforcement dahil hindi malayong may mga nakaabang na rin na ambush bago makarating sa kampo namin. Nagsimula na nga kaming magpaputok ng mga baril. Sa nakikita ko ay tila nagugulat ang mga rebelde dahil papaanong nangyari na tinatabla na sila ng bala namin. Hindi kagaya noong mga nakaraang pag-atake na marami sa mga rebelde ang naglalakad lang ng tuwid habang binabaril at nakangiti pa nga. Ilang saglit pa ay may mga tumatakbo ng rebelde papalapit sa amin at kahit pa mataas ang bakod na kahoy na may barbed wire pa sa ibabaw, ay nagagawa pa nila iyong malampasan at pagkalapag sa loob ng kampo ay diretsyong sasagpang sa mga kasamahan ko. Sinabi ko kay Sarhento na kailangan namin bumuo ng team na siyang sasalubong sa mga papasok na aswang. Kailangan itak ang gagamitin at hindi baril para hindi rin matamaan ang mga kasamahan namin
na bumabaril papunta sa labas. Noong makita kong mas dumarami pa ang dumarating na mga kalaban, ay nagpasya na akong gamitin ang aking nakuhang kakayahan. Inilapag ko ang aking baril at kumuha na rin ng 2 itak. Kasama namin sa pakikipaglaban si Colonel Rojas. Nasa may bandang likuran lang siya. Nag-uobserba sa nangyayari at nag-uutos rin paminsan-minsan. Colonel, pakisabihan po ang mga tao natin na kailangan ko ng cover fire. Lalabas ako. Ha? Nababaliw ka na ba, Duarte? Anong tingin mo sa sarili mo? Superhero? Sabi ko naman, Sir, ito na lang ang pag-asa natin para hindi tayo maubos sa gabing ito. Marami na po ang nalalaga sa atin. Kailangan ko lang po ang tiwala nyo. Ano bang sikreto mo, Duarte? Bakit hindi kaya natatakot na sumugod sa harapan? Umiinom po ako ng 1 kutsaritang langis dahil baka matakot doon sa akin ang mga aswang. Sira ulo ka, Duarte, kung sa tingin mo aatrasan ka ng mga aswang dahil sa pag-inom mo ng 1 kutsaritang langis. Pero dahil sa situation of life and death na tayo, edi sige, hindi masamang magsakripisyo para sa mga kasama. Sige, sasabihin ko sa team na nakaharap doon na iwasan ka nilang mabaril. Wika pa ni Colonel Rojas. Bago ako umalis ay nagsalita pa siyang muli. Duarte, see you in next life. Sige, Colonel. Sagot ko pa sa kanya at agad na akong lumabas ng kampo. Dahil sa 2 ang dala kong itak, kaya naman kaliwat kanan ang pagtaga ko. Kahit saan tamaan basta lumapit sa akin, ay talagang may parte ng katawan na hihiwalay. Diyos na makapangyarihan, inaalay ko ang buhay ko upang ipagtanggol ang mga walang kakayahan laban sa kasamaan. Naway patnubayan niyo po ako. Tinatawagan ko rin ang 7 arkanghel upang bigyan ako ng kalakasan at proteksyon na lipulin ang kasamaan na nagbabadyang lumipol sa mga tagapagtanggol ng taong bayan. Usal ko pa habang patuloy akong nakikipaglaban sa mga aswang na rebelde. Nakita kong ilan sa mga rebelde ay pinagbabaril din ako, pero hindi na ako tinatamlan. Ayos to pati pala bala ligtas na rin ako. Salamat 7 arkanghel. Usal ko pa. Napansin kong wala nang bumabaril ng mga sundalo sa kinaroroonan ko, kaya ako na ang hinarap ng lahat ng aswang na nasa kanang bahagi ng kampo. Naririnig kong nagsisigawan na sila sa loob ng kampo dahil napakarami ng aswang ang nakapasok. Nakita kong papalapit sa akin iyong aswang na sinasabi kong masyadong maangas ang dating, iyong nawasak ang balikat ng granada at naghilom uli. Itinuro ako noon sabay takbo papalapit sa akin. Tamang-tama, hinihintay talaga kita. Wika ako pa sa katamtamang lakas ng boses. Agad akong pinaulanan noon ng sunod-sunod at mabibilis na kalmot, pero hindi naman papahuli ang taglay kong liksi. Lahat ng kalmot niya ay mabilis ko lang naiilagan. Sabay sipa ako sa kanyang gilid ng balakang. Kaya tumalsik iyon at napasubsob sa lupa. Agad din namang may pumalit na 2 aswang na umatake sa akin. Sabay ko lang tinagbas ng itak ang liig ng 2 iyon. Pati ang mga tumatalon papalapit sa akin ay sinasalubong ko rin ang pagtalon at sa ere ko na tinatagpas. Kaya pagkalapag sa lupa ay hiwalay na ang katawan. Umangil lang malakas iyong lalaking tila pinuno ng grupong iyon. Unang kalmot niya sa akin ay tinagpas ko na agad ang kanang kamay. Noong muling kumalmot gamit ang kaliwa ay tinagpas ko na rin. At ang panghuli ay ang ulo na mismo ang tinagpas ko. Tignan natin kung mabuhay ka pa niyan. Nilapitan ko ang ulo na nakadilat pa ang mga mata. At malakas kong tinapakan gamit ang aking paa na nakasuot ng matigas na safety shoes. Nagawa ko rin iyong mapisat. Nagpatuloy pa ang pagsugod sa akin ng maraming mga aswang. Kaya mas lalo ko pang binilisan ang kilos para maubos ko na sila at matulungan ko ang mga kasamahan ko na naroon sa loob ng kampo. Noong maubos ko na nga ang nasa bahaging kanan, ay patakbo naman akong bumalik sa loob.
Naroon na ang karamihan ng mga aswang. Nabuksan na pala nila ang kahoy naming gate. Napatay na kasi nila ang 4 na nagbabantay roon. Sa tingin ko ay wala na sa kalahati ang natira sa mga kasamahan ko. Buhay pa rin si Colonel Rojas dahil pinoprotektahan siya ng 3 mga sundalong kasamahan ko. Saktong nasaksak na ng mga aswang ang 3 bantay ni Colonel at siya na sana ang tutusukin ng pinatulis na kamay sa katawan. Agad kong tinagpas ang batok noong aswang at humiwalay sa katawan ang ulo. Nakita kong nakatutok pa rin ang baril na hawak ni Colonel at panay ang kalabit habang nakapikit. Wala nang bala iyon kaya hindi na talaga puputok kahit paanong kalabit niya. "Colonel, mulat na po. Kumuha kayo ng baril na may bala. Marami pa tayong kalaban." Wika ako pa sa kanya. Bigla siyang nagmulat ng mata. "Duarte, buhay ka pa rin?" Sabi ko naman, "Aray ko po, Colonel ha. Para namang masama ang loob mo na buhay pa ako." Wika ko pa sabay iniwanan ko na siya upang sakluluhan naman ang iba kong kasamahan sa ibang bahagi. Sa buong buhay ko, iyon na yata ang pinakamahabang gabi. Gabi na parang hindi na natatapos ang labanan at hindi maubos-ubos ang mga kalaban. Tumitilaok na ang mga manok noong maubos namin ang mga rebeldeng kalaban. Nakaramdam na rin ako ng pagod, kaya umupo na lang ako at tumabi sa mga kasamahan ko na wala ng buhay. Lahat ng mga kasama ko ay matindi ang mga natamong sugat. May mga tama rin sila ng bala, pero mas marami ang kalmot. Maging si Colonel ay hindi nakaligtas sa kalmot ng mga aswang sa kanyang mukha. Pagputok ng araw ay naririnig na namin ang tunog ng military truck na paparating. Iyon na ang reinforcement namin. Naririnig kong tinatawag ni Colonel ang pangalan ko, pero hindi ko lang muna siya sinasagot dahil nakahiga ako sa lupa kasama ng iba ko pang mga kasamahan. Agad kaming pinagbubuhat ng mga dumating na kabaro at ikinarga sa truck. Agad naman akong tumayo at sinabing ayos lang ako. Unahin na ang mga kasama ko. Nagtataka pa nga sila dahil bakit punong-puno raw ako ng dugo. Wala naman akong sugat kahit isa. Sabi ko na lang na magaling lang akong umilag. Si Colonel naman ay iiling-iling lang na napapatingin sa akin. Pansamantalang inukupa ng ibang tropa ng militar ang kampo namin habang lahat ng mga kasama ko ay nagpapagaling. Ako naman ay nag-file din muna ng 2 months leave para naman mahaba-haba ang panahon na makasama ko ang asawa kong buntis. Sa kabutihang palad dahil wala na raw gumagambala sa pagbubuntis ni Mrs., kaya naging maayos na ang gabi-gabi niyang pagtulog. Noong makabalik ako sa serbisyo ay ini-assign na ako sa ibang lugar. Wala na rin naman akong naranasang kasing lala noong sa kampo namin. Pero kahit ganun pa man ay palagi pa rin akong handa. Palagi ko ring hinihiling sa opisyal namin na isama ako sa patrolya, lalo sa malalayong bahagi ng bayan. Ayokong maulit na malagasan ng maraming kabaro. Sinisigurado kong ligtas sila sa mga kalaban na may hindi pangkaraniwang kakayahan, kagaya na lang ng mga aswang. Matapos din ang matinding laban sa kampo namin, ay napromote ako dahil raw sa katapangan na aking ipinakita. Sa ngayon nga ay retirado na ako at gaya ng ibinilin sa akin noong babaylan na si Lolo Isoy na nagbigay noong medalyon ng 7 Arcangheles, ipinasa ko na iyon sa iba. Sa pamangkin ko na isa na rin ngayong sundalo, nakikita ko rin kasi sa kanya ang tapang na meron ako noon at ang pagiging matulungin. Maituturing ko rin siyang isa sa matitinong tagapagtanggol ng bayan na nakilala ko. Sigurado akong magagamit niya ng maayos ang medalyong iyon. At mukhang pinaburan din naman siya ng 7 arkanghel dahil kagaya ko, hindi rin siya nasugatan noong hiwaan ko siya sa braso. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, naway inyong nagustuhan at kapulutan ng aral.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.